Masayang araw po, mga ka-PL. Nako, mga bata ni FL Lisa. Nagsisimula ng magbigwasan, mga kababayan. Nauna nang bumanat itong si Triniling kay John Vic Rimulya, mga kababayan. Di natin alam kung hinahamon niya lang ito o baka pang-aasar lang. O baka rin, naghahangad itong si Trillanes na pumalit sa pwesto ni John Vic Rimulya bilang DILG Secretary. Kaya niya pinapasaringan na. Marami kasing ibig sabihin yan, mga kababayan. No? Kulang na lang sabihin ni Trillanes, ba't di na lang ako ilagay nyo dyan sa DILG? Siguradong mahuhuli ko yung mga nagtatago sa otoridad. O ito po, ang banat ni Antonio Trillanes, mga kababayan, kay John Vic Rimulya. Nako, John Vic, hindi ka masasagot dito sa banat ni Trillanes. Duwag ka pag hindi mo sinagot. Si Trililing lang, atrasan mo. Sagutin mo to. John Vic Rimulya, naghihintay kami. Tulad ng ginagawa mo kay General Torre, di ba binabanatan mo si General Torre? Nagkasagutan kayo noong nakaraang taon. O ito, paano yan? Inunahan ka na. Naku po. Kahiya-hiya yan sa'yo, John Vic Rimulya. Kalihim ka pa man din ng DILG tapos babanatan ka ng isang sundalong kanin na parang nauulol na. Huwag kang magpatalo dito sa parang nauulol na aso. Bigwasan mo rin. O ito yung sinabi ni Triniling, mga kababayan. Kung bawas-bawasan siguro ni Secretary John Vic Rimulya ang kanyang pagpe-presscon lang yung sinabi dito ni Trillanes. Siguro, nasa isip ni Trillanes, yung pagyayabang ni Rimulya John Vic. Di ba? Kaso medyo nagtimpi pa yata itong si Trillanes, mga kababayan. Pagpe-presscon lang yung sinabi niya. Para hindi masyadong tatalba. Mas matututukan niya ang paghahanap kaysa, kasi ang dami nang nawawala. Si Bantag, si Leonardo, si Bato de la Rosa, tapos si Atong Ang. Hindi naman nila mahanap. Ayan ang sabi ni Trillanes, mga kababayan. Oy, John Vic Rimulya, bawas-bawasan mo daw yung pagpapapreskon mo at saka yung kaangasan mo. Wala naman po sinabi na kayabangan o kaangasan nitong si John Vic Rimulya, si Antonio Trillanes. Wala sinabing ganun. Dinagdag lang po natin. Joke lang po yun. Pero maraming nagsasabi na mayabang daw talaga itong si John Vic Rimulya, mga kababayan. Secretary John Vic Rimulya, nagpapasaring na sa'yo, binibigwasan ka ni Antonio Trillanes. Paano yan? Hinahamon yung kakayahan nyo po, sir. Kasi puro ka daw presscon eh. Bawas-bawasan mo daw, John Vic Rimulya. Naku po, suntukan na yan. Bigwasan na yan. Kung ako kay John Vic, naku, hindi ako magpapatalo, sasagutin ko itong sundalong kanina to. Bawas-bawasan mo daw yung pagpe-presscon mo, John Vic, na parang may halong kayabangan, puro lang yabang, wala naman daw nahuhuli. Kulang na lang, sabihin gano'n ni Trillanes. Yabang mo. Parang gano'n no? Kulang na lang, gano'n Ang yabang mo, John Vic! Puro ka presscon! Parang gano'n. Dapat gano'n din sinabi mo, Sir Antonio Trillanes, dapat gano'n ang sabi. Yabang mo, John Vic! Puro ka presscon! Wala ka naman nahuhuli! Aray ko, sakit na, Naku, nagsisimula ng magbigwasan itong mga bata ni Lisa at ni Ngagba, mga kababayan. Baka baka dumiretso ho ito sa away. No? Tulad ni Torre at saka ni John Vic Rimulya. Hanggang ngayon, hindi pa yata sila bate. Medyo magulo pa sila ngayon, mga kababayan. Kita nyo si Torre ngayon. Kaawa-awa na kalagayan. Kung saan-saan na lang nilalagay. Pero under pa rin siya ni John Vic Rimulya, mga kababayan. Biglang tinanggalan ng 4-star. Nako, John Vic, mag-iingat mo kayo kay Trillanes, baka mamaya pinapasaringan kayo niyan para alam mo yung parang ipinamumukha nitong si Trillanes sa publiko na wala namang silbi ang mama na yan. Parang ganoon ba? Puro na naman presscon yan. Wala namang nahuhuli yan. Kung ako kay Marcos, tanggalin nila yan. Ako ipalit. Parang ganoon, di ba? Parang ganoon yung gustong mangyari ni Trillanes, mga kababayan. Hindi kaya naiinggit ng mamang ito sa posisyon ni John Vic Rimulya na napakaganda talaga ng posisyon ngayon ni John Vic, mga kababayan. Mantakin mo, napakarami niyang under na mga ahensya. Di po ba? Makapangyarihan din siya ngayon Na samantalang itong si Antonio Trillanes, hindi po ito mapapansin kung hindi pag-uusapan ang mga Duterte. Wala nang ibang ginawa sa buhay kundi tirahin ang mga Duterte, lalo na si dating Pangulong Duterte. Doon na naman pumutok yung pangalan itong mamang ito. Itong administrasyong Marcos, natutuusin lang, hindi naman dapat talaga napapag-usapan ko si Trillanes, mga kababayan sinasakyan niya lang po yung mga ganap sa buhay ng dating Pangulong Duterte. Tapos, dala pang iinis na rin. Pero hindi ho ako naiinis sa mga
sinasabi nitong mamang ito. Alam na ho kasi natin ang motibo nito. Kinakailangan niya pong mag-ingay ngayon kasi malapit na po ang 2028 mga kababayan. 26, 27, 28 na po. 2 taon na lang po mahigit. Halala na naman. Presidential election na naman po mga kababayan. Kasabay riyan lahat ng mga tatakbo sa pagkasenador, kongresista, at kung ano-ano pa. O, mali natin, baka tumakbo ulit ito ng mayor sa Caloocan, baka matalo ulit. Mayor na nga lang tinakbo, natalo pa. Sakit sa ulo. Tapos ngayon, inaasar niya na si John Vic Remulla. Bahala kayo dyan sa buang kayo, mag-asaran kayo, gat gusto nyo, basta kami, nagpa-popcorn lang, nakamasid lang, pagtatawanan lang namin kayo habang nagbibigwasan kayo. Hindi po ba, mga kababayan? President Bongbong Marcos, gusto yata nitong si Trillanes pumalit kay John Vic Remulla. Subukan mo kaya kung ano mangyayari. Baka mas mahuli niya mga binagit niya kanina, si Atong Ang, si Bato, sino pa? Si Bantag. Yung mga nagtatago. Baka mahuli niya, Sir Bongbong Marcos. Pero pag hindi niyo po kayang sikmurain ang ugali ni Trillanes, bahala ka na. Bahala ka na kung ano gusto mong gawin sa kanya. Total, nakadikit naman siya sa administrasyon mo ngayon di ba? Para nga maituturing na siyang tuta ng administrasyon mo, Bongbong Marcos. Di po ba, mga kababayan? Hindi naman gagalaw ang isang tao o sabi nating aso. aso. Yung aso kasi, natuturuan. No? Kasi, siyempre, pagkatapos mo turuan, may susubo ng pagkain. Ganun din kaya si Trillanes? Bakit ito nag-iingay itong tao na ito ngayon? Hindi kaya nasusubuan din ni Bongbong Marcos yan, mga kababayan? John Vic, paano yan? Pasaringan ka na, yan. Ni Trillanes na, wala ka naman daw nahuhuli. Kulang na lang sabihin, wala namang silbi ang mama na yan, wala naman nahuhuli. Puro lang presko. Di ba? Yari na. Sumagot ka na. John Vic Remulla, sagutin mo si Trillanes. Para masaya. Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito, yata, di ako sigurado kasi hindi naman po pinangalanan dito sa babasahin ko no? Tungkol yata ito sa Tingog Party List. Kayo na lang po ang mag-analisa. Basahin ko po ito. Isa-isa na nagsasara. Ayan na. Isa-isa na nagsasara. Mga opisina nila sa buong bansa. Ngayon, nag-promote na lang ng online sugal yung isa nilang vlogger. Nago po. Sino sa palagay ninyo, mga kababayan? Isa-isa na daw. O unti-unti, paano ganun? Isa-isa na nagsasara ang mga opisina nila. Yun lang nila. Walang inilagay na pangalan kung anong opisina. Iniisip ko lang po, mga kababayan, posibleng Tingog Party List yan. Kasi natalo wala nang ganito. Isasara na siyempre. Natalo na nga, wala pang ganito. Tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay nila ng mga ayuda para bumangon sila. Wala na. Naturalmente, magsasara talaga yan. Ipapasara talaga tulad ng PBA party list ni pangalan nun, yung babaeng retukada daw, Migs Nograles. At ngayon daw, mga kababayan, nagpo-promote na lang ng online sugal yung isa nilang vlogger. Ayan. Wala na. Wala nang income. Nag-promote na lang ng sugal para kumita. Malaki daw kitaan dyan. May kilala ko, mga kababayan. Mga kaibigan kong mga komedyante ba ng mga vlogger. Kung daw nagkakamali, 50,000 yata yan every week. Every week, 50,000. Di malaki na, okay na. Sa isang buwan, 200. Buhay na yung vlogger na yan kung sino man yan. Ito pa isang tanong. Sino pala itong nag-iisang vlogger na binabanggit dito, mga kababayan? Sino ba? Ako, sige, unahan ko na ako kayo. Bago kayo makapag-comment. Hindi kaya ito si Jam Magno, mga kababayan? Kayo na po sumilip sa mga pahina ni Jam Magno kung nagpo-promote na siya ng online sugal, tumbok na, walang iba na tinutukoy dito na opisina na nagsasara na, isa-isa na nagsasara, walang iba kundi ang Tingog Party List. Kung nagpo-promote na siya ng sugal, etong si Jam Magno. Pero kung hindi siya nagpo-promote, hindi ito Tingog. Ito kasi, ano lang naman natin to, bigla lang natin naisip pa, hindi kaya ito Tingog. Kasi hindi naman nanalo, posible talaga magsasara yan. Planong pondo. May vlogger, ayun, si Jam Magno, baka lang naman. Di po ba? Unti-unti nang tumatalab ang karma sa kanila. Mas mainam kasi, mga kababayan, yung inuunti-unti sila na pahirapan kaysa sa biglaan, tapos na kaagad. Tapos na, wala na tayong pag-uusapan.
Di po ba? Mas maganda yung, ops, eto muna, magsasara muna yung mga opisina. Sunod, nangangayayat na si Romualdez. Pangatlo, ipapatawag na sa Senado di umano, bibigyan ng imbitasyon. Pang-apat, siyempre, dudurugin niya ni Marcoleta. Ang problema lang, sa Senado, baka mamaya, hindi padaluhin ni Ping Lacson itong si Marcoleta kung sakasakaling nariyan si Martin Romualdez. Kung sakasakali lang naman. Hindi pa naman tayo sigurado dyan. Di po ba? At ang palima, masaklap, baka itong paglantad muli ni Saldico, mga kababayan, para tumayo bilang state witness laban kay Bongbong Marcos sa kanyang impeachment, baka mayroon pang idadagdag si Saldico na, alam niyo yun, mga pasabog tungkol kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Di mas lalong nakakagulat. Mas lalo ho silang matataranta na. Mas lalo ho silang mga nangayayat. Yan. Nangayayat na nga si Romualdez, pati si Marcos, di nyo napansin. Nangangayayat na rin siya, mga kababayan. Kita nyo, nagkasakit-sakit na nga. Si Romualdez, di natin alam, baka nagkasakit na rin yan. Hindi lang natin alam kasi hindi naman po maingay sa social media. Hindi naman po nagsasabi, wala rin po balita ang mga mainstream media na mga pinagmamayarian niya. Pwede ho, mga nagkasakit na yan. Mas maganda ho yung dahan-dahan sila na pahirapan. Dahan-dahan tumutusok sa kanila yung karma. Ramdam ho natin at talagang araw-araw ho tayo magpapalakpakan dahil kinakarma na sila sa mga ginagawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di po ba, mga kababayan? Kaysa doon sa biglaan na para bang lobo na tinusok ng karayom, sabog, tapos na, wala na. Maganda yung unti-unti. Kumbaga, alam mo yung gigilitan mo ng liig yung yung isang, halimbawa, magkakatay ka ng baka, ayan. Pero ang gagamitin mo pang gilit, yung blade. Di ba sakit? Dahan-dahan. Yung gano'n, yung parang gano'n na senaryo, mga kababayan. Dahan-dahan papasok sa kanila yung karma, ang sakit to. Samantalang tayo, ayan, sige. Pinagtatawanan natin sila dahil sa mga pagdanakaw nila. Maganda yung gano'n kasi sa biglaan. Silipin po natin maya-maya ng kaunti, mga kababayan, yung page ni Jam Magno. Kung totoo bang nagpo-promote na lamang ito ng online sugal. Pag napatunayan ho natin, wala nang iba. Tingog party list yan. Na isa-isa nang nagsasara ang kanilang opisina. Okay, ito pa, huling balita ho. Tungkol po ito, mga kababayan, kay Tariela. Kasi binanatan niya po itong mga tinatawag niyang trolls. Kumari pa itong tao na ito, ayaw pong pangalanan, trolls pa tinawag talaga. Trolls pa. Para sa akin, mga patungkol ito sa mga DDS sa akin, mga kababayan Ito sabi pakitanong na lang din, Pilipino po ba kayo? Ito ang nilalaman. Diretsahang kinuwestiyon ni PCG spokesperson Jay Tariela ang umano'y Pilipinong trolls. Pilipinong trolls sa mundo ng social media na tila pumapanig sa bansa ng China. Sino ba ang pinagbibintangan ng mga kababayan, bangag vlogger, bangag administration, bangag cabinet member na pumapanig di umano sa China? Di ba kayo mga DDS lang po? Tayo lang, mga kababayan. Tayo po tinatawag nilang pro-China. Mga DDS, mga pro-China. Di ba? Mantalang mga gamit nila mga China. Galing China. Ang nagsasabing DDS tayo, mga pro-China, yung mga kagamitan nila sa bahay, made in China. Di ba? Parang tanga lang, eto, mga kababayan, para sa akin, hindi masama Hindi masama talaga na hangaan natin ang China. Hanga lang hindi ibig sabihin na maka-China tayo. Umahanga tayo. Pwede. Hindi masama na hangaan natin ang bansang China. Kita nyo naman ngayon, ang China. Di ba? Nangunguna. Parang nangunguna. Hindi Sabi natin, wag na lang. Kasi kawawa naman yung Amerika. Baka sabihin, nagsisinungaling tayo. Kasi buong akala ng ating mga kababayan, Amerika pa rin ang nangunguna ngayon. Sabi natin, pumapangalawa sa Amerika, itong China. Na noon, bagsak din ang ekonomiya nila. Pero nasa na sila ngayon? Di ba napakataas na ho nila? Halos maabot na po nila o maging kapantay na po nila ang China, ang Amerika, nitong China. Di ba kahanga-hanga, dapat lang hangaan sila, mga kababayan? Dahil napalago ho nila ang kanilang ekonomiya, samantalang tayo noon, malago na sana. Ang Pilipinas noon, medyo okay na Tinitingala na tayo sa ASEAN Isa na tayo sa mga bida Pero ngayon, kamusta ang Pilipinas? Wala na. Malapit nang mangulilat. Kasi, hindi matapos-tapos ang korupsyon. Hindi mawala-wala ang mga kurakot ng mga politiko. Sige nga, mga bangag supporter, mga bangag vlogger, kung mapapanood nyo itong video na ito, itatanong ko sa inyo, di ba mas kahanga-hanga ang bansang China kaysa sa Pilipinas? Mas maunlad sila
kaysa sa atin eh. Mas matino yung presidente nila kaysa sa atin. At higit sa lahat, yung presidente nila hindi weak, hindi bangag. Di ba? Hindi bangag. Kaya tignan niyo bansa nila. Maunlad. Hindi masama. Ang hangaan mo ang isang bansang China. Eh kung pamimiliin ako ng lugar, halimbawa ako mag-a-abroad ako, o di kaya, halimbawa lang, hihingi ako ng asylum. China ako, mga kababayan eh. Unang-una, malapit ka sa Pilipinas. Pangalawa, maunlad na bansa. Kasi mayroon ding kamay na bakal na pamamalakad ang presidente ng China. Sa Pilipinas, meron din namang bakal. Bakal yung panga. Antigas naman. China, kamay na bakal. Parang Duterte. Pilipinas, panga na bakal. Kita niyo Pilipinas. Nagapak. Di ba? Kahit rating ng presidente, performance rating, trust, at saka approval, nagapak. Peso kontra dolyar. 59. Malapit na po mag-60. Pilipino ako, oo, siyempre mahal ko ang bansa ko. Pero kung ganito ang namumuno sa ating bansa, nakakahiya maging Pilipino sa administrasyon ni Marcos sa totoo lang. Pero mahal ko ang pagiging Pilipino ko, mahal ko ang Pilipinas. Hindi ko tinatakwil ang bandila ng Pilipinas. Nakakahiya lang kasi maraming bansa na usap-usapan ng Pilipinas dahil sa napakalalang korupsyon na nangyari. China, may korupsyon ba? Wala. Papatayin kapag ka nasangkot ang isang opisyal ng gobyerno sa korupsyon. Sa Pilipinas, hindi nga makulong-kulong eh. Maliwanag nang itinuturo na sa kawatan, isa sa mastermind sa maanumalyang flood control project. Pero hindi ko kayang pangalanan kahit sa pagdinig man lang. Hindi maipakulong. Big fish na hinahanap ng mga Pilipino. Ibang big fish po ang inihain. Basta lang may masabing, big fish din man yan. Pero hindi man yung big fish na yan. Butete yan. Iba yung tinutukoy namin yung buhaya talaga. Hindi lang big fish, talagang big crocodile. Di ba, mga kababayan? O sino hindi hahanga sa bansang China? Hahanga ka talaga. Hindi maiiwasan na mapapahanga tayo mga Pilipino dahil progresibo yung bansa nila samantalang tayo naiiwan na. Unti-unti nang bumabagsak dahil sa pagpasok nitong administrasyong Marcos. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi malulugmok ang Pilipinas kung hindi naging presidente si Bongbong Marcos. Wala tayong magagawa. Naging presidente nga dahil nabudol tayo. O eto, lugmok tayo, mga kababayan. Kaya tiis-tiis na lang. Malapit na rin naman. 2 taon na lang mahigit. Mapapalitan na po siya. Ang tanong, kung handa siyang bumaba sa pwesto niya. Baka magkatotoo yung sinabi ni PRRD na hindi bababa dahil mahihirapan ng bumaba. Nako, wag naman sana. Baka mas lalong magkagulo ang Pilipinas pag nangyari yan. Di ba, mga kababayan? Uulitin ko, Pilipino ako, mahal ko pagiging Pilipino, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang bandila, ang watawat ng Pilipinas. Pero karapatan nating humanga sa ibang bansa na umuunlad ang ekonomiya. Tayo, bansa natin, bumubulusok pababa, sila paakyat. Dahil kasi yan sa sa administrasyon ni Marcos na tila hinahayaan niya lang yung mga gabinete niya, yung ilang mga elected official na magnakaw sa kabanubayan. Ito ang nangyari sa atin ngayon. Isa pa, mga kababayan, pag-usapan po natin yung usap-usapan ngayon sa social media pa rin po, na di umano, magkakaroon daw ng kudeta, mga kababayan, sa Senado. Papalitan daw si Tito Soto ni Alan Peter Cayetano at si Ping Lacson mapapalitan po ni Senator Rodante Marcoleta o magbabalik si Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Tinawag na naman po sa akin. Kwento-kwento lang naman po. Tawag lang sa akin na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Di po ba? Pero kung totoo man ito, sana mangyari na. Palitan na niya. Ang liderato ng Senado, nakakaumay na. Nakakaumay na. Walang nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee Sa mga pagdinig, meron silang iniiwasan, meron silang pinagtatakpan Pero sa palagay ko lang, mga kababayan, bago po siguro magkaroon ng pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, ititigil muna nila itong investigasyon sa sa tawag dito?
maano man yung flood control project. Ititigil muna nila yan. Para nga naman, alam niyo yun, para nga naman, wala nang bubuksang pagdinig tungkol sa maano man yung flood control project na madadawit ang pangalan ni Romualdez, ni Sandro Marcos, at ni Martin Romualdez, o ni Bongbong Marcos, Lisa, ayan. O, at saka ni ano, yung tatlo, yung apat, yan. Marcos, Romualdez, Lisa, Sandro, yan. Para wala nang mapapag-usapan ng mga pangalan. O sa mga pagdinig, sasabihin, tutuldukan nila ba? Sasabihin, tapos na. Ang maano man yung flood control project, okay na. Wala nang gagawin pagdinig sa mga susunod pa. Magkaroon man ng panibagong Senate do Ribbon Chairman, hindi na pwedeng buksan. Maaaring ganun yan mga kababayan para ligtas pa rin yung mga amo nila na mga kawatan. Sana, bago nila sabihin yan, kumilos na yung mga kaibigan natin na mga galing, na mga senador. Yan. Lalong-lalo na itong Duterte Black dyan sa Senado, sana kumilos na kayo. Sana magkaroon na ng palitan, no, ng liderato sa Senado para may pagpatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee sa ibang katauhan na chairman. Walang iba, kundi si Senator Rodante Marcoleta at matukoy kung sino talaga ang mga dapat makulong dito sa Maanumalyang Flood Control Project. Di ba, mga kababayan? Sana lang naman. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.